wala po tayong nakita na pointer deflection sa ating analog multimeter. Ibig sabihin, sira ang... Magandang araw sa ating lahat. Sa aking mga subscribers at mga manonood, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ito, may gagawin tayo, isang steamer. Ang problema nito, wala daw power. Tanggalin muna natin itong plastic container. Ang sunod na gagawin ay gagamit po tayo ng analog multimeter. Iset po natin yan sa times 10. Ilagay ang dalawang test rod doon sa plug ng steamer. Pihitin ang thermostat ng steamer. Wala po tayong nakita na pointer deflection sa ating analog multimeter. Ibig sabihin, sira ang thermal fuse nito. Yan kasi ang kadalasang nagiging sira pag walang power ang steamer. Tingnan natin kung tama ba ang aking sinasabi na thermal fuse ang sira nito. Ayan, nabuksan na po natin ang steamer. Ngayon, i-check natin ang resistance ng heating element. Okay pa naman. Tapos, ang sunod natin na gagawin dito ay i-check din natin yung resistance ng thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nakadikit po yan sa hot plate ng ating heating element. Purpose po niyan ay para kung lampas na sa temperature or sa init na nakaset sa thermal fuse ay automatic ma-open o masisira yung thermal fuse. Pag masira ang thermal fuse, mapuputol na po ang daloy ng kuryente. So, ang epekto po niyan ay safe po ang ating heating element. Hindi po siya masisira. Ngayon, i-check natin ang resistance ng thermal fuse. Wala po tayong nakita na pointer deflection sa ating analog multimeter. So, ibig sabihin, sira ang thermal fuse na ito. Ito na po yung ginawa natin. Nagkabit po tayo ng thermal fuse dito sa steamer. Gumamit po tayo ng dalawang thermal fuse dahil yan lang po ang available dito sa shop. Lagyan lang natin to ng spaghetti tubing tapos ididikit natin ito doon sa hot plate ng steamer. So, ayan na. Ang gawin natin dito ay sukatin natin yung resistance mula dito sa plug na nakakabit na ang bagong thermal fuse. Yan, pinihit po natin ang thermostat, nagkaroon na po tayo ng pointer deflection sa analog multimeter. So, ibig sabihin po niyan ay okay na po itong ating steamer. Gagana na ito pag isinaksak natin. So, ikamada ko lang ito tapos final testing tayo. Ito, final testing tayo. Naglagay po tayo ng tubig doon sa container kung saan nakalagay ang hot plate ng steamer. I-plug in natin ang steamer sa power source. Tapos, pihitin natin ang thermostat. I-turn on natin. Ayan po, umilaw na po yung steamer. Antay lang tayo ng ilang sandali. I-check natin kung iinit ba yung steamer. Focus natin. Ayan. Pansin po natin, nagsisimula ng kumulo ang tubig. Ayan. Kung makikita po natin, okay na po siya. Ayan. So, na-repair na po natin itong steamer sa pamamagitan ng pagpalit ng thermal fuse. Dahil ang thermal fuse lang po ang kanyang sira. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video tutorial. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.